Okay, eto naman yung next question, ano. Paano po kung walang kontrata na nangyari pero 25 years na po ako sa work? Pag nag-resign ako, wala ba akong makukuha? Then, paano kapag nag-retired na ako, wala din ba akong makukuha? So, dito po sa tanong ng ating sender, ano, meron dalawang topic regarding sa resignation and sa retirement. Magkaiba po ang dalawang ito, no? Okay, puntahan natin yung resignation. Sa resignation po, kahit gaano ka nakatagal sa iyong kumpanya, kahit na ikaw ay umabot na ng 20 years, kapag nag-resign ka, wala kang matatanggap na separation pay. Hindi po kasi isa sa mga instances na nakalagay sa labor code kung saan ang empleyado ay entitled mabayaran ng separation pay. Hindi isa sa instances ang resignation. So, hindi ka entitled sa separation pay kapag ikaw ay nag-resign. General rule. Of course, merong exception sa general rule. Ano yon? Kung may company policy kayo, like halimbawa yung nabasa kong comment, bakit daw siya nung nag-resign siya? Meron naman siyang nakuha sa kumpanya nila. Ang tawag po doon, company policy. Meron pong nakalagay sa company policy na kapag nag-resign ang empleyado at umabot halimbawa ng 5 years in service, meron na siyang makukuhang certain amount. 10 years, may makukuhang ganitong percentage, mga ganon. Company policy po ang tawag doon. Nakalagay po iyon sa inyong company handbook. Paano kung walang company policy? Pwede pa rin bang makakuha ng separation pay kapag nag-resign ang empleyado? Kung wala pong company policy, basahin po ninyo ang inyong kontrata, yung employment contract. Baka po kasi may nakalagay doon na kapag ikaw ay nag-resign at umabot ka ng 5 years or 10 years in service or 15, 20, ganon, meron kang makukuha. So aside from company policy, tingnan din po ninyo ang employment contract. Paano kung walang company policy, walang employment contract, walang nakalagay doon? Kung meron pong nakalagay sa inyong CBA o Collective Bargaining Agreement, yung CBA po ay existing sa mga unionized companies. Anong ibig sabihin nito? Yung mga kumpanya na may union, okay, meron silang Collective Bargaining Agreement. So, kung merong nakalagay doon na upon resignation ng employee at umabot siya ng ganitong taon sa kumpanya, makakakuha siya ng resignation, then yun ang masusunod. Okay? Now, what if walang employment contract, walang company policy, walang nakalagay sa CBA? Meron pa rin bang chance na makakuha ng separation pay kapag nag-resign? Kung naging company practice na or tradition ng inyong employer na magbigay ng separation pay sa bawat nagre-resign na empleyado, then pwede ka nang makakuha ng separation pay kapag ikaw ay nag-resign kasi naging tradition or naging practice na ng kumpanya ang pagbibigay ng separation pay sa mga outgoing na employees na nagre-resign. So, company practice, yun yung last na exception. Ngayon punta naman tayo dun sa retirement. Under the law, meron tayong tinatawag na optional retirement and mandatory retirement. Okay. Optional or voluntary retirement. Ito yung 60 years old ka na sa kumpanya, at least 5 years in service ka na sa company, pwede ka nang mag-exercise ng option to retire. Okay? Ngayon, ay naman po yung isa, mandatory or compulsory retirement. Kapag na-reach mo na yung 65 years of age and meron kang minimum 5 years in service, ikaw ay dapat nang mag-resign. Kasi compulsory, mandatory, okay, whether you like it or not. Okay. 65 is the mandatory retirement age. Doon naman sa optional retirement, okay, ito yung voluntary retirement. Kapag na-reach mo na yung 60 years old, pwede ka nang mag-retire. You may retire. So, ibig sabihin, sino ang may discretion? Sino ang may prerogative? Or sino ang dapat mag-exercise ng choice to resign or option to resign? Exclusively si employee. Ibig sabihin, kapag 60 years old na ako at
ayaw ko pang mag-resign. Hindi ako pwedeng pilitin na employer. Kasi yung option to resign at the age of 60, optional retirement to voluntary retirement, ay na kay employee. Yung exercise, yung option to retire voluntarily or at the age of 60 na kay employee. Hindi po pwedeng ipagpilitan ni employer. Okay. Pero syempre iba naman kapag 65 ka na, mandatory na yon. So kung umabot ka na ng 60, 61, 62, 63, 64 and ayaw mo pang mag-resign under the optional retirement, pwede pa rin. Okay? Hindi ka pwedeng pilitin na employer. Alright? Kasi ang retirement ay free, voluntary, and explicit. Okay? And kailangan si employee ang mag-exercise ng option or ng choice kung puputulin na niya yung kanyang employment relationship sa kanyang employer. Yun po ang ibig sabihin ng optional retirement. Okay. Ano naman ang pinagkaiba nito sa early retirement? Ito namang early retirement, company policy naman nito ng inyong employer. Halimbawa sa inyong kumpanya, ang provision nila or ang polisiya nila tungkol sa retirement, kapag na-reach mo na yung 40 years old and meron ka ng 10 years in service, pwede ka nang mag-retire. Yun, early retirement po ang tawag doon. Pwede ba yun? Pinapayagan ba yun ng batas? Yes, kasi po, ang tinitingnan ng batas kapag more beneficial yung package, yung retirement package para sa employee, yun ang i-consider ng batas. Syempre yung early retirement, more beneficial yon sa employee. Ngayon, papaano naman sa computation? Halimbawa, ang nakalagay sa early retirement policy na employer ay 15 days for every year of service. Dun sa kanyang early retirement, pwede ba yon? Hindi po. Hindi po pwedeng puwersahin sa employee na tanggapin yun kasi under the law, ang computation ay hindi 15 days for every year of service, kundi 22.5 days for every year of service. Ano na naman ba tong 22.5 days for every year of service? Okay, so bigyan ko kayo ng example, no, para malaman ninyo kung paano kino-compute ang retirement pay. Halimbawa, ang sahod mo in 30 days ay 30,000. So, ang daily rate mo ay 1,000 per day. So, ang 22.5 days na equivalent na sahod nun ay 22,500. So, yun yung 22.5 days, 22,500. I-multiply mo ngayon yan sa years in service mo sa kumpanya. So, kung 10 years ka na, 22,500 multiplied by 10. So, 225,000 pesos. Yan ang retirement pay mo. So, yung latest salary rate, okay, daily rate, multiplied by 22.5 days, multiplied by years of service. Yun ang retirement pay. Hindi po literal na half month ay 15 days for every year of service. Hindi po. Iba po ang computation ng retirement pay. Kasi kung ang computation ay 15 days, lugi kayo. Kasi base dun sa sahod na binanggit natin kanina, no, 30,000 na sahod, ang 15 days equivalent nun, o 15 days worth ng sahod na equivalent nun ay 15,000. Kapag 15 days for every year of service, 15,000 lang. Okay? Unlike dun sa computation natin kanina na 22.5, 22,500. So, mas mataas yung computation ng batas sa retirement pay kaysa yung literal na sasabihin ng employer na 15 days for every year of service. Kasi nangyari po yan sa actual case, ano? May early retirement policy si company. Ngayon, nag-avail si employee since na-reach na niya yung age requirement at service requirement. Pero hindi sila nagkasundo sa computation. Kasi ang computation ni company, 15 days worth of salary for every year of service. Ngayon, ang sabi ni employee, dapat 22.5 days worth ng kanyang salary
for every year of service. E di hindi sila nagkasundo. Nag-file ngayon ng kaso si employee and umabot ng korte, ng Supreme Court, panalo si employee. Ang sabi kasi ng korte, kung more beneficial para sa empleyado yung retirement policy ng kumpanya, yun ang i-consider. Pero kung hindi ito mas mataas kaysa sa ibinibigay ng batas, i-struck down po yun. Paano kung minimum wage earner ka? Paano natin kukumputin yung iyong retirement pay? 645 yung daily rate, halimbawa sa NCR, 645. I-multiply mo by 22.5 days. And then, i-multiply mo uli kung ilang years ka na sa kumpanya. Halimbawa, 10 years. Di i-multiply mo yon into 10 years. Yun ang iyong retirement pay. Ngayon, siguro, yung isa pang nabasa kong question kasi, sabi nila sa agency daw nila, walang ganon. Walang retirement pay sa kanilang agency. Ano ang mangyayari? Makakakuha pa rin ba sila? Yes. Kasi po, ang retirement po, ay unang-unang nakalagay sa batas, yung retirement pay law na RA 7641. Pangalawa, kung meron kayong company policy o nakalagay sa inyong CBA na mas pabor sa empleyado kaysa sa nakasulat sa batas, yun ang i-consider. Kung walang nakalagay sa company policy, walang nakalagay sa kontrata, walang nakalagay sa CBA, ibig bang sabihin wala na kayong retirement pay? Meron pa rin po. Kasi may batas Okay? And itong mga batas na to ay deemed written sa employment contract ninyo kahit hindi nakaspecify doon. Kasi mas pataas pa rin po yung provision ng batas kaysa sa employment contract. Okay? Unless mas mataas yung benepisyo na ibinibigay ng inyong kumpanya kaysa sa nakasulat sa batas. Halimbawa sa batas, yung retirement pay 22.5 days worth ng sahod for every year of service. Pero sa inyong kumpanya, nakalagay na 45 days or 1.5 month of salary for every year of service. Syempre, yun ang i-consider ng korte kasi mas pabor yung computation na yun sa empleyado. Ayun po yung ibig sabihin nun.